Okay. That's morning po sa ating lahat. Namatay lang po kanina. At patuloy po tayo. At ngayon po, isang pagpalang umaga at God's morning sa ating lahat. Tayo po ay muli dadako sa ating daily devotion dito sa ating God's morning. At pag-uusapan po natin itong talata mula sa John 15 verse 12. At sa atin pong araw na ito, ngayong Wednesday, October 8, 2025, ay batiin muna natin ng happy birthday si Joy Lagadia. Yan, isang happy birthday yan sa pamangkin ng aking asawa. Isang happy birthday sa iyo. At patuloy kang pagpalain ng Diyos. At dito sa ating tatalakayin mula dito sa John 15 verse 12, ito po ay pamagatan natin from command to commitment, no? The path of love, no? Yan po yun. At dito po sa ating talakayan, muli tayo po ay sasamahan ng aking partner para basahin ng talata at tayo po ay pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid, at tayo po ay babasa sa John 15 verse 12. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, O Lord, maraming salamat po. Ikaw po ang aming pinapupurihan, Panginoon. Maraming salamat sa pagmamahal na pinagkakaloob mo sa bawat isa, Panginoon, at sa patuloy na bibigay mo sa amin ng kaalaman, sa pag-guide mo sa amin, sa pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon, ay patuloy mo po kami patnubayan, bigyan niyo po kami ng knowledge at wisdom para sa mga ito, Panginoon. Nang sa ganoon ay ito ay aming mabaon, Panginoon, aming malakaran at tumimo sa aming puso, Panginoon. Maraming salamat po sa patuloy na pagbabay sa bawat isa sa amin. At ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, purihin ng Diyos. At ngayon po sa ating paksa ay napakahalaga po nito, no? Na binigay sa ating commandment at doon sa binasang yun, magmahalan, no? Pero paano nga ba natin mamahalin, no? Lalo na yung mga pasaway, yung matigas ang ulo, o sa buhay natin, nararanasan natin minsan na meron tayong mga kaibigan na parang hindi na natin nakakasama ngayon. O sabihin natin ay hindi nakasundo, hindi nakabatian, hindi na, ano pa ba yun? Malayo na ang puso sa isa't isa. Na dati close na close. At lalo na sa mga iglesia o sabihin natin sa churches, no? Na nawala na yung closeness. No? At dito tinuturo sa atin ng Panginoon, na ano ang tamang puso at pananaw natin bilang mga Kristiyano. Kaya nga po itong ating paksa ngayon mula dito sa John 15 verse 12. Ito po ay bahagi ng ating pagpapahayag, no? Mismo ang ating Panginoong Hesus ang nagpahayag po nito sa kanyang mga alagad, no? Isang doon sa huling hapunan, no? Tinatawag na sa upper room discourse, no? Yan po yung sabi nga, ito yung huling gabi na ating Panginoon. At yan po ay mababasa natin, no? Mula doon sa chapter 13 hanggang chapter 17. Mahaba po yan. Maganda hong balikan po natin. Yan, bahaging yan. At sa ating devotion ngayon ay isa-summarize na lang natin. Pero yan po yung reference niyan. Para lubusan nating maunawaan yung yugto na yan. Na ito po ay nangyari. Ito pong John 15 verse 12 ay nangyari bago pa po siya ipako sa krus. Dito, inihanda ng ating Panginoon Diyos ang kanyang mga tagasunod o kanyang mga disipulo, para sa kanyang pag-alis. At binigyang diin ang mahalagang prinsipyo ng buhay Kristiyano. Ang konteksto ng talatang po ito ay, sabi nga, ay metapora
gumamit po dito ng metaphor ang ating Panginoon Diyos na ginamit po niya metaphor ay yung puno ng ubas, no? At ang kanyang mga sanga. No, para balik tanawin natin po ito, no? Basahin po natin yung bahaging yun mula po doon sa John 15 verse 1 hanggang 11. Ang tunay na puno ng ubas. 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. 2. Inalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ang lalong sagana. 3. Naalis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. 4. Nanatili kayo sa akin at nanatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. 5. Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. 6. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itatapon gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinipon, inihahagis sa apoy at sinusunog. 7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. 8. Napaparangalan ng aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. 9. Kung paanong inibig ako ng ama, gayon din naman inibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. 10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. 11. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa ganon ay malubos ang inyong kagalakan. 12. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. 13. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. 14. Kayo'y mga kaibigan ko. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. 15. Hindi ko kayo itinuturing ng mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuturing ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. 16. Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. 17. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Amen. Amen. No, dito sa ating binasang talata, ay ipinaliwanag po ng ating Panginoong Hesus, no, na siya ang puno, no, siya yung vine, no. At ito ay malimit na nating naririnig, na ang tungkol dito sa bahaging ito, At dito ang Ama, ayon doon sa binasa nating talata, ang siyang magsasaka. He is the vine dresser. No? At ang mga mananampalataya, ang mga sanga o branches. No? Ang pananatiling sinasabi rito ay nananatili tayo sa mga gawain katulad nito. Pagbabasa ng Bible, pag-attend natin sa mga Bible study. No? Sabi nga, doon tayo nagkakaroon ng bunga. No? Doon tayo natututo, doon tayo ninunurture na ating ng banal na espiritu ng ating Panginoon. Ang pag-ibig sa isa't isa, doon sa verse 12 na ating tinatalakay ngayon, ay direktang konektado po sa tema ng pag-abay.
o yung pananatili. Kaya nga sa buhay ng isang Kristiyano, no, from commandment, no, nagiging commitment po yan. No? Kaya makikita niyo yung isang Kristiyano na tunay na committed, no, hindi ho siya nakabase doon sa pangyayari, kundi nakabase siya ayon doon sa kanyang tinanggap na salita ng Panginoon. Doon natin nakikita ngayon yung pananatili o yung pagiging masasabi nating siya nga ay tunay na lingkod ng Diyos. Dahil makikita natin na yung kanyang commitment. No? Kaya nga, sa buhay ng isang Kristiyano, lalo na sa mga mananampalataya, yan ang tanong lagi dyan. Yung commitment. Ano ba ang iyong commitment? No? Kaya nga dito sa ating paksang ito, dito sa John 15 verse 12, no po, ito ay isang cornerstone o isang haligi, no? Isang bahagi ng ating pananampalataya, no? Na sa buhay natin lagi tayo nakararanas ng may maganda, merong hindi, pero ang tanong diyan, nananatili ba tayo? Gaano ba katatag ang pananampalatayang pinagkaloob sa atin o sa ating buhay na ito bilang isang Kristiyano? Lahat tayo ay dumadaan sa mga bagyo, pero ang tanong, nagiging sandigan pa rin ba natin ang salita ng Panginoon Diyos sa tuwing tayo ay dumaranas ng mga unos sa ating buhay? Kaya nga po, ito pong John 12 na ito ay nagtuturo sa atin ng kahulugan ng tunay na pag-ibig. Kaya nga po dito sa talatang ito, basahin ko lang doon sa Amplified Version. Sabi niya doon, "This is my commandment, that you love and unselfishly seek the best for one another, just as I have loved you." Himayin po natin. No? Sabi nga, ito ay hindi lang isang simpleng utos, kundi isang, sabi ko kanina, commitment na nagpapakita ng path of love. No? Ito po yung daanan ng tunay na pagmamahal na ipinakita mismo ng ating Panginoong Hesus. Isang bagay po na kagandahan para hindi tayo maligaw. Sabi nga yung reference natin o yung sabi natin methodology na dapat nating lakaran o sino ba yung ating susundan, paano ba natin gagawin? Tingnan natin kung paano ginawa ng Panginoon. At ito po ang isang bahagi na kung saan nagtuturo sa atin, this is the path of love, kung paano ginawa ng Panginoon. Paano tayo dapat maging committed sa ating ministeryo, sa ating pamilya, sa buhay nating ito na may pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga, dalawa lang naman ang nandito sa mundo believers at non-believers. At sa ating perspective, makikita natin yan. No? Maaring marami ang naniniwala. Kilala nila ang Diyos pero hindi nila sinusunod. O maaring sabihin natin, sinunod nila ang Panginoon Diyos pero hindi sila ganun kakommitted. Alam nila yung utos. Yan ang common denominator. No? Na kapag ang isang Kristiyano napakinggan niya yung utos, no? Madalas nalilimutan, madalas hindi sinusunod. No? Lalo na pag ang pinag-usapan natin ay ang pag-ibig. No? Kasi ang pag-ibig na ito yung punto ng isang Kristiyano na pag nasaktan mo, ay agad lumalayo. Ha? Ito yung pag nasaktan mo, agad na madaling magkaroon ng puot, galit. No? Kaya nga ang lagi sinasabi sa atin ng Panginoon, even kahit yung topic natin kahapon is about the fruit of the Spirit. Kaya nga lagi nating titingnan ano yung bunga ng Espiritu. Kahapon nabanggit po natin yan. Mula po doon sa Ephesians Galatians 5 verse 17 to 21 at saka yung Galatians 5 verse 22 to 23. No? Pinag-usapan natin diyan ang comparison ng bunga ng Espiritu na dapat nandito sa puso natin. Na ngayon, pinag-uusapan naman natin ngayon is about love. Ano nga ba yung love na meron tayo? Yan ba ay may bunga? Katulad ng sinasabi dito sa vine and the branches? No? Kaya nga po itong ating paksa ngayon, ay nagpapatungkol po dito sa ating talakayan na ito na bahagi, no, ng kanyang teaching tungkol dito sa vine and the branches. Kasi nga po kung saan ang ating Panginoong Kristo mismo ang puno
at tayo ang mga sanga. At sabi nga, saan ba namumunga saan ba tumutubo ang bunga? Di ba sa sanga? No? Sa atin nakikita at sa atin dapat makita ang bunga ng Espiritu. Kung nananahan sa atin ang banal na Espiritu at tayo ay naka-ugnay sa ating sanga, sa ating vine dressers, sa ating Panginoong Kristo, ang ating pagiging productive ay nakasalalay sa ating connection sa Kanya. Kaya nga makikita natin magiging productive ang buhay natin, makikita ang bunga sa atin kung ang connection natin ay with the branches, no, ay with the vine. No? Tayo bilang mga branches, no, ay mamumunga kung tayo po ay nasa Panginoon. No? Tunghayan po natin at ating pag-aralan ang bawat salitang ito. Sa unang bahagi, sinabi ng ating Panginoong Hesus, "This is my commandment." Kaninong commandment? Sa ating Panginoong Hesus. Mahalaga ang salitang commandment, no? O utos. Dito makikita natin, dahil siya ay hari at hari ng ating buhay, siya ay ating Panginoon at ating isabihin, He's our Lord. Ibig sabihin, dapat sinusunod natin yung utos, tama? Because this is a commandment. Hindi ito isang suggestion o option lang, kundi isang direktang instruction mula sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga, it's a commandment. Ibig sabihin, ang pagmamahal sa kapwa ay hindi optional sa buhay ng isang mananampalataya o tagasunod na ating Panginoong Kristo. Ito ay isang fundamental requirement. Nandiyan na po yan. Ito ang pinakasentro ng kanyang new covenant. Kaya nga, kung tayo ay makikipagdebate patungkol doon sa mga bagay na ito, make sure na alam natin ang buong teksto. No? Kasi nga po, baka tayo ay maligaw. Minsan, sabihin natin maligaw, na nakabase lang tayo doon sa emosyon natin dahil nasaktan. Kaya ang basehan ba natin? Dahil sinaktan tayo? Dahil hindi siya sabi nga ay hindi siya sumunod sa utos natin o hindi siya sumunod sa utos ng Panginoon Diyos. Minsan kasi nagkakaroon ng separation ng isang mananampalataya kasi sumaway siya sa utos ng Diyos ba o sa utos mo? Malinaw? Kasi ang pinag-uusapan dito ay pagmamahal. At ang bawat separation o bawat relationship meron tayo sa loob ng iglesia, sa loob ng pamilya, ay dapat nakasentro sa ating Panginoong Kristo. Kasi kung pagbabasihan natin ang pagkakahiwalay ng isang Kristiyano dahil sa pagsuway sa kanyang sariling utos, hindi sa utos ng Panginoon Diyos, kaya nga marami pong nagiging separation, lalo na sa church. Pero magandang bahagi, no? Kasi kung ang pagkakatanim ng taong ito na nasaktan ay nanatili sa kanyang Panginoon, no? Nanatili sa kanyang commandment, magpapatuloy siya sa Panginoon. Kahit na meron sa hindi pagkakaunawaan ang dalawang tao. Hindi naman perpekto ang bawat isa. Lahat po ay may pagkukulang. Merong mga diskwento o sabihin natin ay hindi pagkakaugnayan sa bawat isa. Pero ang mahalaga, nagpapatuloy ang bawat isa. Pero darating at darating ang panahon, katulad ng ating pinag-aaralan ngayon, ay magbibigay sa atin ng kalinawan. Ano nga ba ang dapat nakatatayuan natin sa mga salita na ating napapakinggan at natututunan? Ito ay pagkatok sa puso ng bawat isa. Hindi dapat pagtigas ng puso dahil ang pagmamahal na ito ay nagmula mismo at utos mismo ng ating Panginoon. Ang sabi dun sa sumunod na bahagi ng talatang ito, that you love and unselfishly seek the best for one another. Dito nilinaw po ng ating Panginoong Hesus ang uri ng pag-ibig na kanyang inaasahan. Dahil siya nag-command, meron po siyang inaasahan. At sinundan po niya yon doon sa commandment na yon. No, hindi lang ito basta damdamin o feeling o emosyon. Kaya nga po yung buhay natin, huwag tayong magbase doon sa emosyon. Kundi, sabi nga, ano nga ba pinagagawa ng Panginoon Diyos? Malalaman natin at magiging committed tayo sa salita ng Panginoon Diyos kung ang buhay nating ito ay nakasentro lamang kay Jesus sa kanyang salita. Kaya nga,
laging paalala sa atin, ibabad natin ang sa ating sarili sa salita ng Diyos. Why? The moment na umalis sa salita ng Panginoon Diyos, doon nagkakaroon ng opportunity na lumapit sa iyo si Satanas. Ulitin ko. Di ba pag nagbabasa ka ng Bible, lakas-lakas mo. Pero from the moment na iniwanan mo yung salita ng Panginoon Diyos, lumalapit sa iyo si Satanas. Why? Kasi anong kanyang trabaho? Steal, kill, and destroy. Gusto niyang nakawin yung blessing na natutunan mo. Kaya nga, di ba? Pag ikaw ay uma-attend sa church at hindi ka nagte-take note, tapos tinake note mo nga, hindi mo naman binasa ulit, hindi mo mineditate. Ano kaya itong ibig sabihin ng Panginoon sa buhay ko? O kaya, kung hindi naman laging babasahin mo yan sa araw-araw, pero minemeditate mo siya, ano kaya itong sinasabi ng Panginoon? No? Hindi makakapasok sa iyo si Satanas. Pero kung ikaw ay isang Kristiyano na ang commitment mo ay, sabi nga, ay nakatuon ka lang from point to point. No? Hanggang dito lang ako. Dito hindi mo na ako Kristiyano. No, mawawaglit ka. And that's the devil will devour you. Diba sabi ng 1 Peter? No? Ang kaaway, he is, sa 1 Peter 5, no? Nandyan lang siya, nag-aabang. No? Be sober, sabi nga doon ng Panginoon. No? Sa verse 7 and 8, no? The enemy is just like a roaring lion, no? Talagang ready to devour. Lalapain ka talaga. Pero kung hawak mo yung salita ng Panginoon Diyos, sa pamamagitan nito, makikita natin. Bakit? Di ba ang Diyos? Hindi man tayo iniiwan pa ba yan? Correct. Pero ang puso ba't isipan ba natin? Hindi natin siya binitawan. Again, our spiritual warfare is on the mind. At ang aatakihin niya sa atin ay itong ating isipan at ang ating puso. Why? Because of our free will. Kaya nga lagi tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos upang ang ating mga isipan at puso ay ma-restore. Hanggang sa ito'y mapalitan ng agape love. Isang uri ng pag-ibig na selfless, sacrificial, at aktibong paghahanap sa ikabubuti ng iba. Kaya nga lahat tayo sa buhay natin ito, we are on process, on progress. Bakit? Kasi nag-aaral pa tayo ng salita ng Panginoon Diyos. Kaya natin ito pinag-aaralan. Hanggang nandito tayo. Sabi nga, hanggang may buhay. Ang pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos ay hanggang may hininga. Dahil ang Diyos ang salita, ang berbo. John 1 verse 1, in the beginning, the Word is God, and God is the Word, no? And He is the Word. Kaya nga, ang buhay natin ito nakasalalay sa salita ng Panginoon Diyos. Ano man ang ginagawa natin, we start on prayer. And we end on prayer. Dahil ang buhay natin ito nakasalalay sa salita ng Panginoon Diyos, sa grasya ng Panginoon Diyos. Kaya nga doon sa sunod na talita, sabi niya doon, unselfishly seek the best. Ito po ay nangangahulugang handa kang magbigay, magsakripisyo, at unahin ang kapakanan ng iyong kapwa. Kahit pa ito ay may kaakibat na hirap o kalimitan gastos. Kaya nga, yung mga pananampalataya ng mga taong ito na nakahanda na sa ganon, ay salute. Why? Kasi nawawala na sa kanila yung mga material things. Sabi nga, pinagpala yung mga taong ito kasi nakikita na nila yun. Kasi ngayon, sa buhay ng isang tao, no, lalo na ngayon sa mundo, sa Pilipinas, no, ang sabi nga ay napalitan na ng national animal ang Pilipinas daw no. Hindi na kalabaw, ay tamaraw, no. It's crocodile, no, kasi nga kahit yung mga mananampalataya naging crocodile na kalulungkot. Andun pa rin ba talaga yung pagmamahal? But they are also
sabi nga ay speaking doon sa Word of God. Pero ano yung nawala? Yung connection. Ano yung nawala? Yung commitment. Kaya nga, yung ibang iglesia nila, nakikisali na rin. Nakalulungkot. Bakit po? Ang dami yung namamatay. Ang dami yung nalulunod. Dahil dito sa flood control. Dahil sa kasakiman ng tao. Kaya nga yung kabaliktaran ng love na pinag-aaralan natin ngayon ay nando sa 1 Timothy 6:10, di ba? For the love of money is the root of all evil. Kapag yung pagmamahal na yan, ang sentro mo ay makapanlamang sa tao, it will lead doon sa pagka-contaminate ng puso mo. Kaya nga, ang pagmamahal na ito ay isang pagpili na gawin ang tama para sa iba. Regardless of how you feel. Minsan may mga tao sa buhay mo na hindi makamahal-mahal. Pero dahil this is a commandment, Lord, so be it. Minsan may mga tao sa buhay mo na talaga ang tigas ng ulo. Pero dahil sa commandment ng Panginoon Diyos, Lord, so be it. Kaya nga minsan sa buhay ng isang Kristiyano, Pastor, ayaw naman magbago. Tandaan natin, hindi natin trabaho ang baguhin sila. Ang trabaho natin ay ibahagi natin sa kanila ang salita ng Panginoon Diyos. Na kung naliligaw sa kanila, ipaalala ulit natin sa kanila. Minsan, ang pinaka-best thing na gawin lang natin, antayin na bumalik sila sa atin. Antayin na bumalik sila sa Panginoon. Kung hindi man sa atin, sa ibang churches, okay lang. Basta ang mahalaga, makabalik sila sa Panginoon. Kaya nga yung pagmamahal natin, patuloy nating ipanalangin ng mga taong ito. Na sa palagay natin, na sa ating sariling paningin ay lumalayo na sa Panginoon. Lagi natin silang ipanalangin. Ayun ang pagmamahal. Maaaring hindi sila fit sa church mo o sa kinabibilangang grupo mo. Pero lagi mo silang ipanalangin. Dahil ang nag-utos nito ay hindi ikaw. Hindi tayo bilang tao, kundi ang Panginoong Jesucristo. At kailangan natin ang bawat isa na makakonekta sa Panginoon upang lumago tayo at makita natin ang pagpapala niya. Remember, the enemy here come to kill, steal, and destroy. To steal, kill, and destroy. Gusto niyang nakawin ang blessing mo, yung mga blessing natin, yung mga natutunan nating salita ng Panginoon Diyos, mga pagpapala sa buhay mo, kaligayahan mo. Dahil walang pag-aari ang si Satanas. He is the thief, kaya nga ang kanyang title is thief, no? Magnanakaw. He wants to steal your blessing. He wants to kill your dreams, and he wants to destroy your relationship. Kaya nga makikita natin sa bunga, no? Yan yung pagkawasak ng relationship. Yan yung pagkawala ng mga blessing at pagkasira ng iyong pangarap. Kaya nga mga kapatid, sa buhay nating ito, wag nating, sabi nga, mahirap sabihin, no? Wag nating damdamin, lalo na yung mga kapatid nating lumalayo sa atin. Kaya nga mas maganda, magsimula tayo, no? Doon sa, sabi nga, hindi natin yan kayang pigilan lahat, no? Ibig sabihin, yung lumalayo, na lilihis ng landas, wala tayong magagawa dyan kundi magantay. Patuloy sila ipanalangin, patuloy silang ipag-pray. Ganun lang ang ating katungkulan. Huwag kang magdadamdam na pagka minsan, di ba, sa isip natin, lumayo siya sa akin, hindi na kita ipapanalangin. That's very wrong. Hindi yan yung commandment na sinasabi dito ng Panginoon. Dahil ang commandment na sinasabi ng Panginoon, unselfishly seek the best. Kung lumayo siya sa iyo, o sa atin bilang tao, basta lagi natin ipanalangin na huwag siyang lalayo sa Panginoon Diyos. Dahil maaring doon siya lalago
Sa kanyang kinalalagyan niya yun. Kaya nga ang pagmamahal na tinutukoy natin dito ay hindi nakabase sa pagsunod sa atin, kundi sa pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Na tayo ganun din. Kailangan sundin lang natin kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon Diyos. Yan yung commandment na sa atin. Unselfishly seek the best. May mga tao sa buhay natin na talagang mawawala. May mga tao sa ating buhay na pumupunta lang pag may problema. Pero pag wala ng problema, balik na ulit. Hindi mo na ulit siya makikita. Hindi mo na ulit makakausap. Pero okay lang yun. As long na lagi natin silang ipinapanalangin sa Panginoon. As long na nakikita natin silang lumalago sa Panginoon. Kung hindi man, ipanalangin pa rin natin sila na makabalik sa Panginoon. In God's way, not our way. Kasi minsan, di ba, pagka babalik sa atin, o kita mo na, sinasabi ko na sa'yo, for God not came here to condemn us. Huwag nating i-condemn ang mga taong ito. Kundi hayaan natin, embrace natin sila. Wow, praise God, kapatid. Hindi yung ililitanya mo pa, ito yung ginawa mo. Hindi ganoon. Ang Diyos nga di ba? From the prodigal son, nung bumalik yung anak, hindi nga niya tinanong. Hindi na nga nakapagsisi. Nung nakita lang niya yung presensya niya, bumalik doon sa malayo pa man, hindi pa man nakakarating sa pintuan ng kanyang bahay. Di ba yung ama, anong ginawa ng ama? Itinaas niya yung kanyang damit dahil ang damit doon ay mahaba. No? Tinakbo niya yung kanyang anak. Bago pa makapagsalita yung anak, nilagay niya na ng mga bagay na sabi nga yung ring, yung robe, no? Hindi na nakapagsalita, nakapagsabi, kundi nag-celebrate na agad. And that's the spirit of love. Kaya nga kung may mga kapatid tayo sa buhay natin o sa puso natin na parang nagbibigay ng sakit, nagbibigay ng bakas ng nakaraan sa isip, sa puso natin, burahin natin yan. Hindi yan makatutulong sa atin. Because this commandment na ating Panginoon Diyos sa buhay natin, teach us kung paano talaga magmahal. Kaya nga sabi niya doon sa sunod na tala, just as I have loved you. Ito yung standard, ang pag-ibig ni Jesus. Yan po ang blueprint na meron tayo. Paano ba tayo minahal niya ang ating Panginoong Jesus? Minahal niya tayo ng walang kondisyon. Kahit tayo ay makasalanan. Romans 5 verse 8. Di po ba? He loves us even tayo makasalanan. Hindi dahil sa ating sariling kakayahan, kundi dahil sa kanyang pagmamahal. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. At ang kanyang pag-ibig ay patuloy ito. Aktibo hanggang sa ngayon. Siya ay mapagpatawad at patuloy na naghahanap ng restoration sa bawat isa sa atin. Kaya nga ang pagmamahal natin sa isa't isa ay dapat sumasalamin sa ganitong uri ng pag-ibig. Sabi nga, malalim, tapat, at handang magsakripisyo. Kaya makikita mo yung pagmamahal ng isang tunay na kaibigan, tunay na kapamilya, no? Na nandoon, na handang magkaroon, na nandoon yung pagpapatawad at nandoon yung restoration. Maging tama ang ating pagmamahal na ito. Maraming misconception tungkol sa kung anong ibig sabihin ng love one another, no? Even dito sa ating Christian context, maraming iba na iniisip na ang love na ito ay yung pag-ibig bilang emosyon lang. No? Kailangan makita lang sa'yo yung emosyon mo. Umiiyak ka, nagsisisi ka. No? Hindi po ganun yan. Ang pag-ibig ay madalas na naunawaan bilang emosyonal, pero sabi nga ay ng pakiramdam, pero ganun pa man. Ang pag-ibig na tinutukoy dito ng ating Panginoong Hesus ay isang desisyon at isang aksyon. Maaari kang magpakita ng pag-ibig kahit hindi mo feel. No? Sabi nga, marami ang artista . No? Kaya kung titingnan natin,
Tingnan natin doon sa Senado, ang daming artista, no? Ang daming, parang akala mo, totoong-totoo, no? Pero, tandaan po natin, ang pag-ibig na ito, ibabalik uli, kasi dahil ito ay utos na ating Panginoong Hesus na dapat po nating sundin. There's no, sabi nga, hindi ito debatable. Kailangan natin sundin na mabago ang puso natin. Ano pa? Minsan, ito yung mga pag-ibig na nagko-condone ng kasalanan. Ano po ba ito? Ito yung pagmamahal sa kapwa ay kalimitan, no? Na hindi po nangangahulugan ng pagtanggap o pagpapabaya sa kanilang kasalanan. Pag sabihin, pag kinokondone kasi natin, no, ay yung okay lang magkasala ka. Hindi po yun. Hindi po ganun ang pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay tulad ng sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay naghahanap na ikabubuti ng tao na kinabibilangan ng paggabay sa kanila patungo sa katotohanan at paglaya mula sa kasalanan sa paraang puno ng grasya at ng katotohanan. Kaya nga ang pag-ibig na sinasabing ito, no, minsan mapapansin natin, no, sabihin na natin yung pag-ibig ng ina, no, that is na makikita natin because ang pag-ibig kasi is parang feminine, is very gentle, no, she's very gentle. Pero bakit sabi ina, di ba? Parang dragon yung nanay ko no? Pero bakit? Alam niyo kung bakit? Yung ina, kahit dragon yan, sasabihin niya kasi yung lahat ng makikita niyang masama, pangit, at hindi maganda sa'yo. Bakit? Para mabago ka. Kung hindi siguro, ang tawag doon, talakera ba yun? Mabunganga ang isang ina, no? Makikita natin yung mga siguro sa mga age ng yung sa era natin, yung sa era ng, kasi ngayon mga bata parang takot na magulang di ba? Pero doon sa era natin, no, mga 70s to 80s na yan, 60s lalo na yung mga yan, no? Kasi pinaluluhod pa sa balatong yung mga yan no? Mga 60s, 50s na yan, no? Sa tingin pa lang, mas matindi yun, no? Pero sa era natin, no, talagang yung mga nanay, although nanay ko hindi naman po ganoon, pero disciplinarian siya in a way na very gentle, no? Ayan, no? Consider hindi naman. Ang nanay makikita natin isang pagmamahal. I-reflect natin ng nanay, naku, yeah? Pero makikita natin, no? Diyan tayo nababago Kaya nga makikita natin there's some different kind of love Kaya nga pag nakikita, di ba, ba't ka napalo? Pinalo, di ba, may bata lalapit siya, ba't ka pinalo? Sabi, di ba, dati ba't ka pinalo, no? Ngayon sasabihin ng lolo at lola, salbahe ang nanay at tatay mo, no? Mali, no? Pero, alam mo, may mga magpapayos, alam mo kung bakit ka pinalo, di ba? Pagka yung bata lalapit siya, kung bakit ka pinalo, kasi mahal ka And that is the truth. Ako dati hindi ko maunawaan yun no? Kasi bakit sasaktan niya yung damdamin ko? Kasi dapat mahal niya ako, konsintihin niya ako. Hindi po ganoon. Ito pala yun. Ganito pala yun, yung pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Minsan, naisip natin, yung pag-ibig madali, yung automatiko, no? O sabihin natin, automatic. Yung pagmamahal sa paraan ni Jesus ay hindi madali. Kasi minsan, di ba, sa buhay natin, sige, basta mahalin mo lang siya, pero ang hirap niyang mahalin. Di ba yung kapwa natin? Di ba? Kahit yung mag-boyfriend, mag-girlfriend di ba? Noong nagliligawan pa lang, ako, pati bunga ng bubot na bayabas ibibigay. Di ba? Basta mapakita lang yung pagmamahal. Pero nung mag-asawa na, nako, ultimo pag-utot, pasintabi po, no? Ultimo mga bagay na hindi, kaunti lang, pinag-aawayan. No? Bakit? Kasi nga, ito po yun, no? Na sabi nga, ang pagmamahal, hindi po yan, hindi po yan madali. You need sacrifice. Lalo na sa marriage. Kasi magkasabay po kayo Dapat magkasabay kayong mababago. Dahil ang pagmamahal yan po iparaan ng ating Panginoon Jesus. Kaya ipinakita ng Panginoon yung pag-ibig niya, hindi ganun kadali. Kailangan niyang mamatay sa krus.
Ang pag-ibig na ito ay nangangailangan ng pagsisikap, pasensya, at pagtalikod sa sariling interes. And that is love. Again, this love is a commitment na kailangan ng divine help. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng Banal na Espiritu. Kailangan natin ng Diyos Ama. Kaya ngayong relationship na meron tayo dapat, si Kristo ang sentro. Bakit? Without Christ, we are nothing. Minsan, yung pag-ibig na ito ay para lang sa mga lovable. Yeah? Yung mga kaibig-ibig, pero pag hindi na natin sila love. Kakaiba itong utos ni Lord eh. Ang utos na ito ay para sa one another. Sabi niya doon, one another. Na sa loob ng body of Christ, na kinabibilangan ng natin, no? Na mahirap, sabihin natin na ito yung mga taong mahirap mahalin. May iba't ibang personalidad at nagkakamali. Pero sabi nga, ang ating Panginoong Jesucristo, minahal niya tayo kahit hindi tayo perpekto. At ganoon din ang inaasahan niya sa atin. Kaya nga siya napunta dito to be our example, to be our blueprint. Siya yung ating basihan. Mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, tapusin natin ito sa call to action. O ano ba yung dapat natin gawin? Bilang mga tagasunod na ating Panginoong Jesucristo, ang ating pinag-aralan ito mula po sa John 15 verse 12 ay, sabi nga ay, huwag nating isipin na ito isang talata lang, kundi isang talata na dapat po nating tandaan at sabi nga ay isabuhay ang prinsipyong ito. Ito ay isang tawag upang lumapit tayo mula sa pagtingin dito bilang isang simpleng command, no? It's a command tungo sa isang buong pusong commitment. Kailangan dito ng Panginoon commitment sa atin. Kasi maraming nakakarinig na salita ng Panginoon Diyos, but they are not committed. Kaya, sa ating pagkarinig, sabi ng Panginoon, not only a hearer, but a doer. Magkaiba po yun. Na pagka tayo ay hearer at doer, yan na natin makikita na yung command at commitment na ito ang siyang ating sinusunod. Diba sabi ng sa Romans 10, no? Verse 14, no? Huwag tayong maging hearer lang, kundi maging doer of the word of God. Kasi nga doon sa verse 17, sabi niya, faith, comes from hearing and hearing the word of God. Kaya nga sa patuloy nating pakikinig ng salita ng Panginoon Diyos, doon tayo nagkakaroon ng pananampalataya. And faith is a gift of God. Una, paano natin ito gagawin? Intentionally seek the best. No, sabi nga sa atin ng Luke 6:27 to 36. Lakas ng kulog. Haba. Kulog yun. 27. Luke 6:27. Subalit sinabi ko sa inyong mga nakakakinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. 28. Pagpalain ninyo ang sinumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. 29. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. 30. Bigyan mo ang bawat humihingi sa inyo, at kung may kumuha ng inyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. 31. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. 32. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, ano pa ang gantimpala ang inyong hinihintay? Ang mga makasalanan man ay marunong ding magmahal sa mga nagmamahal sa kanila. 33. Kung ang mga nagmamabuti lamang sa inyo ang inyong gagawa ng mabuti,
Ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin niyan. 34. At kung ang makababayad lamang ang inyong pauutangin, ano pang gantimpala ang inyong hinihintay? Kahit ang masasamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masasama, sa pag-asang sila'y mababayaran. 30. Sa halip mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa ng mabuti, magpahiram kayo sa hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa ganon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo, at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. 36. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama. Amen. So sabi nga po doon, pakatindi nun, Yan, kaya nga, intentionally seek the best. Yan po yun. Aral, Ang daming aral doon, Aktibong tayong maghanap ng mga paraan upang pagpalain at suportahan ang ating kapwa. Hindi konsintihin, Malinaw, Hindi konsintihin. Ito ay maaari sa pamamagitan ng pagdarasal, pagbibigay ng practical help, at pagpapatawad o pagbibigay ng spiritual encouragement sa bawat isa. Ikalawa, reflect on Jesus' love, Sabi nga sa atin na Ephesians 2 verse 4 and 5. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng kanyang pag-ibig sa atin. 5. Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Amen. Yan ang mga paalala sa atin. Reflect on Jesus' love. Regular po nating pagnilayan kung paano tayo minahal ng Panginoon Diyos. Tayo nagmamaneho, Lagi nating i-secure yung sarili natin. Hayaan natin na ang pag-ibig ng ating Panginoon Jesus siya mag-transform sa ating puso at maging inspirasyon sa ating mga aksyon. Ikatlo, yung practical selfishness, sabi ng Philippians 2 verse 3 and 4. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Tama ba? 3, 4, and 5. 4. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong mga sarili. 5. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Yeah, that is the mind of Christ. Magkaroon po tayo ng katulad na gumawa tayo ng mga conscious choice, na unahin ang kapakanan ng iba bago ang ating sarili. Ito yung essence po ng agape love. Kaapat, pray for grace. Sabi sa atin ng James 4 verse 6. Ngunit higit na malakas ang tulong na ibinibigay niya sa atin, kaya't sinasabi ng kautusan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagkumbaba. Amen. Kinakailangan po tayong humingi ng tulong sa Diyos upang magkaroon tayo ng kakayahang mahalin ang iba sa paraan na minahal tayo ng Jesus. Bakit po? Sa tuwing tayo ay lumalapit sa Panginoon, nagpapakumbaba po tayo. Ibig sabihin, kung tayo ay lumalapit sa mga fellowship o sabihin natin, ang lahat ng desisyon natin ay idinadaan natin sa ating Panginoon. Yan po yung pagpapakumbaba. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay hindi posible sa sarili nating lakas, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang pagmamahal sa kapwa, tulad ng pagmamahal ng ating Panginoon sa atin, ay tunay na marka ng isang alagad ng ating Panginoong Hesus. Ito ang nagpapatunay na tayo ay tunay na nabuhay sa kanyang pag-ibig at patuloy na nagbubunga para sa kanyang kaharian. Mga kapatid, dyan tayo nagtatapos dito sa ating tinalakay na From Command to Commitment, the Fact of Love, from John 15 verse 12. At ngayon naman tayo po ay dadako sa ating isang portion, sa portion ni Wenny, ang Wenny's Reflection. God's morning muli mga kapatid. Ito pong ating napag-aralang ito sa John 15:12.
Ito po ay pangunahin at pinakamahalagang utos ni Jesus na nagtatakda ng pundasyon para sa ating pananampalatayang mga Kristiyano. Sinabi po dun sa binasa natin sa John 15:1-17 kanina, si Jesus ang puno ng ubas, tayo ang mga sanga. Ang ating pagiging mabunga ay nakasalalay sa ating pagkonekta sa Kanya. Kung tayo ay hindi nakakonekta kay Jesus, hindi natin magagawa ang mga utos na ito. Inuutos ni Jesus na magmahalan tayo sa isa't isa gaya ng pagmamahal niya sa atin. Pag-ibig na nagmamalasakit, naglilingkod at nagbibigay ng buhay. Kahit sa mga hindi kamahal-mahal ay kailangan natin silang ibigin sapagkat tayo man mismo ay hindi kaibig-ibig sa Panginoon, ngunit tayo ay Kanyang pinili. Hindi tayo ang pumili kay Jesus, kundi si Jesus ang pumili sa atin upang humayo tayo at magbunga. Ang pagbunga po natin, ang layunin na sa ating buhay ay nating mga Kristiyano ay magbunga ng mga gawa ng pag-ibig, kabutihan at katwiran na nangangaral sa Panginoon. Kung mananatili tayo kay Kristo, makakahingi tayo ng anuman sa panalangin na ibinibigay niya, kahit anuman sa panalangin at ibibigay niya iyon sa atin. Itong mga napag-aralan natin ito ay isang paanyaya na manatili tayo kay Kristo, magmahalan sa isa't isa at magbunga para sa kalwalhatian ng Diyos. Ito ay isang pagmumuni-muni sa ating relasyon kay Kristo at kung paano tayo maging mamuhay bilang Kanyang mga tagasunod. So yun lamang po, maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat. Amen. Salamat sa aking partner. At yun naman tayo dadako sa ating section, sa ating comment section. Tayo po ay pinangunahan mula sa Pampanga ni Ate Cindy Mercado. Yan, sharer po natin yan si Ate Cindy. Yan, lagi rin nating kasama sa Pampanga. At sinundan po ito ni Naigori, no, mula sa Bulacan Chao, yan sa church natin, no. Batiin na natin ang Mercado, Malasmas, Bonaluz, yan, at ganoon din ang Artillaga, yan, kasama na natin si Kuya Chris at si Ate Marta, yan. Yan, sinundan din po ito ni Edna Rosena ng Giliw, Laguna, yan, mula po sa angkan ng Rosena, yan, at tungo naman po tayo sa Bacolod City, kasama natin si Kuya George Pios, no? At dito kasama rin natin si Bernard Castillo, Mandigma, yan. Saan ba ngayon si Bernard? Sa Cavite. Yan, God's morning. Yan, okay. Ingat kayo dyan, no? Yan. Kasama rin po natin at siyempre ang ating kapatid dito sa Concepcion, no, Carmelite, kasama natin mula po sa Azucena Tanyo family. Siyempre, lagi rin natin itong kasama si Ate Carmeline Tanyo, no, at ang buong family. Yan, kay Brother Arthur, at yan si Julene, at kay Pau, yan. Yan, at sa Villa Escudero naman po, siyempre, kasama natin si Nay Winnie Patual. Yan, at sinundan po yan ng ating Kuya Chris, no? Kuya Chris Artillaga, kasama rin natin. Nawa ay makalabas na ng ospital. Yan, ang Kuya Chris. Yan, sa medical. Okay. At kasama rin po natin, syempre, dito sa San Pablo, ang mula po sa pamilya ng Andal Artillaga. Yan, kasama po natin si Pastora Fe. Yan. At yan, kasama rin natin ang Nunoso family, no? Yan, si Ate Nela. Yan, God's morning. Yan. Okay. At kasama rin natin si abang pangalan nito. Yun, Sister mula po sa Pila, Laguna, no? Si Sister Alma Tatel. Yan. Okay. Yan, sa Pila, Laguna. At kasama rin po natin mula naman sa Usami, siyempre lagi rin po natin nakasama si Dr. Julia C. at ang buong C family. Yan, kasama rin po natin.
At okay. Okay. Yan. At mula naman sa Dubai, kasama po natin si Sister Marape Bunalos. No? Yan, kasama rin natin. Yan. At syempre, mula naman sa Bae, Laguna. Parang travel na yata ito si Sister Grace. No? Ang Biray at Perez family. No? Kasama po natin. Yan. Ingat kapatid at medyo malakas ang ulan. Parang may bagyo. Kung ikaw ay nagmamaneho or nasa biyahe. Yan, ingat patungo sa work, no? Yan, kasama po natin ang Biray and Perez family. Yan, sa pamumuno po ni Sister Grace. Yan. At yan, lubos na kagalingan para kay Kuya Cristo, prayer request ng lahat, ano? Si Ate Gori, si Nay Winnie, yan. Yan, pag-iingat na sa mga pamangkin, no? Apo pala ito, Nay Winnie, kay Jericho, yan. At from US, kasama rin po natin lagi rin natin kasama ito, from Seattle, Washington, yan, si Nurse Abby, no? Si Nurse Abby daw, yan. At ito, Lord, ikaw po ang makapangyarihan sa buong sanlibutan. Ayan, pagbaya po lahat ito mula po kay Nay Gori, yan. Sino pa? Okay, so mukhang wala na at tayo po ay magtatapos na. At tapusin po natin ito sa panalangin. Let's all pray. Tayo po ay manalangin. O maraming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa aral na ito. Ang aral ng pagmamahal na nagbibigay ng katatagan at tunay, Panginoon, na pagmamahal na merong layunin at purpose sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sa iyong pagbubukas mula po sa aming isipan, sa aming pagkilos sa mundong ito. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, kami po ay patuloy niyong samahan, Panginoon, dahil naniniwala po kami hindi namin kaya, Panginoon, ang mga circumstances, situation na aming hinaharap kung hindi ka po namin kasama. Kaya nga, Panginoon, sa lahat na ito, dalangin po namin, Panginoon, na ikaw lang, Panginoon, ang magsilbing gabay namin at ikaw ang magmaneho ng buhay namin ito. Salamat, Panginoon, sa muling araw na ito na pinagkaloob mo upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kalakasang espiritual. Salamat, Panginoon, at we acknowledge, Lord, na ikaw yung guro na patuloy na nagtuturo sa amin. Salamat sa paggamit mo sa bawat isa, Panginoon, upang maging daluyan ng iyong salita. At upang ito ay maipahayag din, Lord, sa mga taong wala pang relasyon sa iyo. Patuloy na dalangin namin na sa iyong gabay, patnubay, at kalakasan, Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, ay imposible. Kaya, Panginoon, sa lahat ng ito, patuloy din namin dinadalangin ang aming kapatid, si Kuya Chris, Lord, na nasa ospital. Lord, patnubayan mo po siya, bigyan ng kalakasan at lahat ng kanilang pangangailangan sa gamutan ito. Tuloy namin idinadalangin ang lahat ng ito na may pananampalataya, Lord. Ganon din kay Irene Artillaga at sa lahat ng may karamdaman, Panginoon, na nabanggit ng mga kapatid natin. At pag-iingat sa lahat ng mga tao, Panginoon, na nabanggit mo rito at mga tao, Panginoon, na makakarinig ng sa iyong salita. Ang dalangin po namin ay patuloy na pagpapala, kagalingan, Lord, at patuloy na patnubay. Palalimin mo kami ayon sa iyong kautusan at sa iyong commandment, Lord. Patuloy mo kaming turuan, Panginoon, na sumunod sa iyong gabay. Your will be done, Lord, not mine, O Lord, not ours, O Lord. Tuloy namin dinadalangin ito na may pag-ibig at pananampalataya, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Again, O God, we thank you and we praise you. In this I pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout. Sandali nga pala. Meron pa tayong Bible study ngayon, no? Okay? So, mamaya meron po kami Bible study at ang ating host ay sino? Si Catherine, no? Ay mamaya po ay kung available po kayo, welcome po ang lahat, no? Tayo po ay tuloy. Yun, nasa second gen na po kami, chapter 1. Kung para sa mga magjo-join, magbasa na po tayo. No?
At yan, exciting po ang mga tinatalakay natin dito. Sa biyaya natin, Panginoon Diyos. At let us shout, the shout of victory. Okay? Christ has died. Christ has died. Christ is risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Pait ng luhay, ikong tinata.